Mapagpalang umaga po mga kapatid. Sa pag-umpisa ng ating gawain sa ating Panginoon, ating pong aawitan. Awitin po natin ang pangalan ng ating Panginoon sa iba't ibang katutunan. Hallelujah. Our Yahweh, our healer, our provider, Lord. Hallelujah. Verse 1 and 2. Ang sabi po dito, blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Verse 2, blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their hearts. Amen. And every time your glory, Lord.
sa January 5, 9:30 a.m. ang ating pong speaker, Reverend Pastor Emmanuel Castro. Ang ating pong worship leader, Brother John Kirch. Para naman po sa ating tithes and offering encouragement, Sister Susan Masata. Ang ating naman pong usher, Sister Laorne Acosta. Para naman po sa ating flower sponsor, Pantaleon Family. Yan. Ang ating LCC one-year planning sa January 5 po after Sunday service. Ang ating midweek service naman po ay mag-resume sa January 9, midweek service and prayer meeting po. Every Thursday. At maraming salamat po sa ating flower sponsor sa umagang ito, ang Patricio Family. Para naman po sa ating God's message, ayan, handa natin ang ating mga Bible, ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon na dadalhin ng ating masipag na CE teacher, LCC, at ang ating napakasipag na finansa na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng ating Sister Laorne Acosta. Salamat po sa Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang sambayan po ng Acosta na pinumunuan po ng ating chairman, Reynaldo Acosta, ay bumabati po sa inyo ng Happy New Year po sa lahat. Nawa po sa darating na bagong taon, maranasan ninyo yung pagpapala ng Diyos at ipagkaloob sa bawat isa sa inyo ang isang mapayapa bagong taon. Bago po natin basahin ang ating teksto na pag-aaralan, ay tignan po muna natin yung background o yung konteksto po ng talatang ating pag-aaralan. Ang author po ng text natin ngayon this morning ay isa sa pinakamatalinong tao na nilikha ng Lord. Sino po siya? Si King Solomon. Okay, nasinulat niya ito, nasa peak siya ng kanyang success. So, ibig sabihin, kapag siya ay nasa peak ng success, it's either in the middle or coming up to old age. At sa talatang ating pag-aaralan, pinapakita niya ang word na remember o alalahanin sa atin. Kung mayroon po kayong mga Biblia, ay inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at buksan ninyo ito sa mga ngaral 12, 1 hanggang 8, at tayo po ay magsitayo sa paggalang ng kanyang salita. Ito po ay nasa Old Testament, pagkatapos po iyan ng Kawikaan. Nakita na po ba? Page 640 po sa Magandang Balita Biblia. Ayan, para hindi na po kayo mahirapan maghanap. Yung wala naman pong dalang Bible, meron po akong PowerPoint na inihanda. Mga ngaral 12, 1 hanggang 8. At ganito po ang sinasabi. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tabis ng mabuhay. Verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan na makapal at madilim na ulap. Verse 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong bisig, bago mawalan ng lakas. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o sa tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Verse 5,
Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon, katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahon, di ka na makalakad mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ang pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Verse 6, darating na araw na malalagot ang tankalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto, babaksak ito at matudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babaksak at masisira. Verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik. Sa alabok ang iyong katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Verse 8, napakawalang kabuluhan, lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manandaling manalangin. Panginoon, sa umaga ito, sa iyo lamang ang pinakamataas na kapurihan. Patuloy ka namin sasambahin, wawalatiing sa Espiritu at sa katotohanan. Sa umaga ito, anumang Panginoon, mga nakita mong mga kasalanan na aming nagawa sa isip, salita, o ito man ay sa pamagitan na aming gawa, Panginoon, ay kami ay maybe ng kapatawaran at pagkalinisin mo nga po kami ng iyong makapangyarihan dugo. At sa umaga ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, pangunahan po kami. At nawa, Panginoon, huwag yung kahinaan ko ang makita, kundi Panginoon, mangusap ka sa pamamagitan ng mga salita mo. Muli mo pong buksan ang aming spiritual heart, ang aming spiritual ears, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo na po ang lahat. Kamustahin po natin ang nakaraang mga taon sa buhay natin. Remember the past years. Going back from the day you were born till the year 2024. Mula bata ka, maiisip mo na parang ang bilis lang ng panahon. Parang kailan lang nung nag-elementary ako nagtapos ng college, nung bagong kasal ko, nung medyo banat na banat pa yung skin ko, time flies. Ngayon, 2024 na. Patapos na ang taon at ilang araw na lang, muli natin sasalubungin ang panibagong taon, 2025 na. Time flies. Talagang hindi mo mamamalayan ng oras, lalo kapag busy ka. Today, looking back sa mga nangyari noong mga nakaraang panahon sa buhay mo, saan mo kaya ginugol yung mga bagay at oras at lakas mo? Ilang percent kaya doon ay para sa sarili mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa studies mo? But the greatest question is, ilang percent kaya ng buhay mo ang nilaan mo para sa Diyos, sa pagsisilbi sa Diyos? Mga kapatid, life is short. Malakas ka ngayon, baka bukas, mahina ka na. May pera ka ngayon, mamaya, wala na. May oras ka pa ngayon, baka bukas, wala na. Ang original purpose po why God created man is to live eternally, walang kamatayan. But because of sin, pumasok po ang kamatayan. Kaya naman ito po yung nagpapaalaala na ang oras natin dito sa mundo ay limitado lang. Ang average lifespan po ng isang tao ay 70 to 80 years old. Depende po sa bansa na kinaroroonan mo. Ayon po sa na-research ko, ang oldest man po ay namatay nung siya ay 146 years old. Others verified 116 years old. Ngunit sabi sa Santiago 4:14 na hindi ninyo nga alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, madaling lumilitaw, agad mawawala. Dito po ay inihambili ni
Apostol Pablo ang buhay po ng isang tao sa isang puso na ito ay sandali lang lilitaw at muling mawawala. Our topic will help us realize kung paano mo mapapahalagahan ang oras mo dito sa mundo. Na i-appreciate mo ang bawat oras na nabubuhay ka. Kanino mo ba dapat ito ilaan? Sa mundo? YOLO, you only live once. Happy-go-lucky? Hindi na pinahahalagahan ang ibang bagay. Remembering the days of your life, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga. At dito po sa Ecclesiastes o sa mga ngaral 12, 1 hanggang 8, ay mayroon po 3 bagay na dapat natin i-ponder. Una, there will be choosing days. Sino po dito naniniwala na napaka-importante po yung pamimili ng tama? Ay? Amen. Amen. Pag namamalengke ka, siguro naman po lahat tayo namamalengke, pupunta ng palengke. Bibili ka ba ng bulok o sariwa? Sariwa. Siyempre, sariwa. Hindi ba mamimili ka ng the best para sa inuluto mo? Ganon din po sa pag-asawa. Diyan, pinipili mo yung mapapangasawa mo. We choose what we think is the best for us. Dito po sa chapter 12 ng Ecclesiastes, pinaparealize po sa atin na ito na po yung panahon na alalahanin mo ang Panginoon. Piliin mo na si Lord at alalahanin mo na higit sa lahat ng bagay. Why? Kasi darating yung araw na kailangan mo nang mamili. Susunod ba ako sa kagustuhan mo, sa kagustuhan ko, o sa kagustuhan ng may likha sa'yo? Probably you will ask me, ganito na lang ba ako hanggang sa tumanda ako? Ganito ba yung purpose ng Diyos sa buhay ko? Dalawa lang po yan, mga kapatid. Choose your way or God's way. Meron pong isang pelikula na ipinalabas noon na ang pamagat po ay si Lion King, The Story of Simba. Ewan ko po kung napanood po ito yung mga kabataan, pero ako nung napanood, ilang beses ko po pinaulit-ulit yan. Si Simba ay isang lion prince siya. Sinet up ng tatay ni Simba para patayin ang uncle ni Simba. Sinisi ni Simba yung sarili niya kung bakit namatay yung tatay niya, hari. So si Simba po ay naglayas sa kaharian ng tatay niya na supposed to be ay siya po yung papalit na hari. Though bata pa po siya noon. So si Simba po ay napunta sa ibang lugar, nakakilala po siya ng mga bagong kaibigan, si Simba po ay natutong kumain ng uod, halaman, etc. Until such time po, yung kababata po niya, dati, nag-decide na hanapin si Simba para palitan sa trono yung masama niyang uncle dahil naghihirap na po silang lahat. Sa madaling salita, ayaw po ni Simba na maging hari. Ang akala po ng marami, si Simba ay namatay na. Isang gabi, kinausap po siya yung isang, nagbasbas po, yung monkey na nagbasbas sa kanya noon at sinabi, Simba, look at the sky. Nakita ni Simba ang tatay niya doon at narinig na sinabi, remember Simba, remember Simba, remember who you are. Kailangan na niyang mamili, paninindigan ba ni Simba ang pagiging hari niya o tatalikuran niya? Sa ating mga Kristiyano, sabi ng Bible, remember, remember. Alalahanin siya kung sino. Alalahanin mo kung sino ka. Ano ba ang purpose mo sa mundong ito? Bakit ka ba nandito? Bakit ka ba nag-church ngayon? This morning, the Lord wants us to remember who we are. Tinawag ka ng Diyos
We are to choose now. Mamili ka na, tumuloy ka sa paglilingkod sa Kanya o talikuran ang responsibilidad mo. Choose to live the rest of your life in vain or live your life for Jesus. Alalahanin or kalimutan siya. Ang problema kasi sa atin, tinatakasan natin yung anuman yung plano ng Diyos sa buhay natin. Madalas sinasabi natin, marami pa akong tinatapos na modules, projects, trabaho, pass muna ako. Di muna ako magsisimba. Pag tinawag na mag-special number, busy kami, may lakad. Pag nag-set ang leader ng Bible study sa bahay, bawal po, may trabaho. Tinatawag sa ministry ng church or activity ng church, wala. Ang sabi po sa mga ngaral 12:1 hanggang 2, alalahanin mo ang iyong manilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magpubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo ang Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Alalahanin mo ang Panginoon hanggat hindi pa huli ang lahat. Tayo kasi madalas minsan nakakalimot sa Panginoon. Limot na mag-devotion, limot na magsimba, limot na madalangin. Solomon write this nung kasagsagan ng success niya. Yung yaman niya na andyan. Tayo, sad to say, di dapat natin inaalala lang ang Diyos kapag nangangailangan tayo. Habang bata ka pa at may lakas ka, alalahanin mo ang Panginoon. Maaalala mo lang siya kapag meron na tayo, kapag sinusubok na tayo, kapag huli na ang lahat. Better late than never. Youth means hindi lang po sa edad, kundi habang malakas ka pa. Edad lamang po ang tumatanda. Alam niyo po ba na ang pinakamagandang pagpili ng magandang buhay ay sa edad ninyo, mga kabataan. Marami pa kayong pagdadaanan and you can still learn from the mistake of the elders. Sabi po ng quotation ng isang bishop, the greatest choice any young person can make is to give their heart to the Lord. Hindi lang sa mga bata, hindi lang sa mga kabataan, hindi lang sa mga YMO, kundi but it is a challenge to all of us. Marami po mga kabataan ngayon ang lulong sa addiction, games, mobile games, drugs. They even prone to addiction. They are even prone to depression and suicide. We encourage mga young people and young adults na imbis na ubusin yung oras sa mga walang kabuluhang bagay, mag-active ka na lang sa church sa gawain ng Diyos. Meron pong isang lalaki, elder po na isang lalaki, ang lalaki po ito is 89 years old. Graduate po sa Bachelor of Theology with an average grade of 98. Umakyat yung mga apo at anak. Inalalayan po siya yung elder na lalaki. Isang bishop po ang nagsabi po sa kanya, ganito po yung pagkakasabi ng bishop sa pastor. Pastor, tama na at least nagka-degree ka na. Sabi ng elder sa bishop, sino ka para pagbawalan ako na mag-aral?
Hindi lamang po siya gumraduate sa Bachelor of Theology, kundi nagmasteral pa po siya. Natapos niya ang kanyang masteral at the age of 93 years old. Ito po ay totoong, hindi po to gawa-gawa. Ito po ay nasa internet. Hanapin nyo lang po. So ano po yung point ko dito? Kahit ano pa ang edad mo, di pa huli ang lahat. We live in God's grace, biyaya ng Diyos. Hanggat binibigyan tayo ng lakas, binibigyan ka ng pag-asa, tsansa na gawin ang mga bagay na pwede natin gawin para sa Kanya. Serve God while you still have plenty of time and energy. Habang bata ka pa, simulan mo ng manalangin. Alamin ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa buhay mo. Mag-volunteer na kayo, sulitin nyo na yung lakas mo. Maraming available na ministry dito sa ating iglesia. Sumali na po kayo sa ministry ng iglesia ito. Sa may edad na, hindi pa po huli ang lahat. May lakas ka pa. Hindi pa huli ang lahat na magsilbi sa Lord. May lakas ka pa na makipag-prayer meeting. Gawin mo na, may panahon ka pa. Wala rin po yan sa estado ng buhay mo. Kung ipinanganak ng mahirap, may pagkakataon ka pa na taktasan ang paghihirap. Kung ipinanganak kang mayaman, hindi pa huli ang panahon para ikaw ay magpakayaman sa Panginoon at mag-invest para sa Lord. We can change the way we live. How? Put God first and watch God change your life. Choose now. Sabi nga, we can change the way we were born, but we can change the way we live. Pinanganak ka sa ganyang sitwasyon, sa ganyang pamilya, hindi mo po yan mababago. Pero tanging mababago mo lang yung paraan ng pagbuhay mo. Pag binigay mo ang buhay mo sa Lord, antabayanan mo ang pagbabago na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Problema minsan, mahirap i-practice sa simple paraan. Pag praise and worship, di makatalon, di makapalakpak, di maitaas ang kamay. Mga kabataan, hanggang di pa masyadong madaling mangawit, tumalon, pumalakpak ka na para kay Lord. There will be choosing days, now today. Mamili ka, kanino ka maglilingkod, kanino ka susunod. Pangalawa, there will be changing days that will take place. Sa ayaw at sa gusto mo, magbabago ang panahon, mababago ang nararamdaman mo, mababago ang sitwasyon mo. Tatanda tayo. Mababago ang mga panahon. Dati, malakas ka, darating ang time na hihina ka. Ang mga 12, 3 hanggang 6, ay nagpapakita ng vivid picture of aging. Tingnan po natin yung description ni Hari Solomon. Nagpapakita po ito ng mga mangyayari sa ating pagtanda. Sabi po dyan sa verse 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumago ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil.
Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mo umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ang pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang talikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto, babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. All these changes are a reminder that death is coming. A wise man sees trouble coming and prepares for it. Mayroon pong isang illustration. Sino po sa inyo ang nakakaalam ng kwento tungkol sa ant versus the grasshopper? Siguro, yun si ano. Alam niyo yung kwento tungkol sa ant at sa grasshopper. Ang langgam at ang tipaklong ay isang fable na isinulat po ni Aesop. Isang kwento po ng isang langgam na gumugol ng panahon sa tag-araw sa pamamagitan po ng pangangalap ng pagkain at paghahanda para sa taglamig. Habang yung tipaklong po ay gumugugol ng kanyang oras sa pagkanta at paglalaro. So dumating po ang taglamig, ang tipaklong ay gutom at giniginaw, ngunit ang langgam ay may higit sa sapat na pagkain upang mabuhay. Mga kapatid, how well you prepared for eternity? Sasabihin nyo sa akin, sis, paano naman ako matanda na? Mga kapatid, kabataan pa rin po ang tingin ng Lord sa iyo. Edad lang po ang tumatanda. Pagdating po ni Lord, may glorification ng body na mangyayari. Yung pinakamagandang state ng katawan mo na yan ang ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Dito ka lang sa lupa tatanda, pero may nag-aabang na eternity sa atin. Kabataan, hindi kayo mananatiling bata at malakas. Darating din yung time na kung ano yung nararanasan ng matanda ay mararanasan nyo rin. Mayroon po isang kanta o song na ganito ang sinasabi sa isang lyrics. I do not know kung ito po ay aking kakantahin o tutuloyin. Kasi po nung magbuhos po ng biyaya ng magandang boses ang Diyos sa Santos Clan, isa po ang Cruz Clan na hindi pinalad na biyayaan ng magandang boses. Totoo po yan kaya sa Cruz Clan, walang kumakanta mga pinsan ko, kundi sa Santos Clan lang po. Maglalakas loob ako Pagpaumalhin nyo kung ano man yung kalalabasan ng aking boses. Ganito po ang sabi. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin. Stop. Hanggang po na lang. Bata pa po ako. I'm 62 years old. But then, na-observe ko po yung changes sa aking katawan. Nare-realize ko that I'm not getting any younger. Stress, pero di halata. Pag sale ang Watsons, dati ang priority kong bilhin ay halos pampaganda. Ngayon, vitamins at efficacent na ang aking binibili. Totoo po yan. Pinaka-lotion ko na po sa gabi ang efficacent oil, Pau liniment, Vicks inhaler, cooling cream sa legs. Kasi po ako kapag matagal na nakatayo, nangangalay po yung aking binte. So I need cooling cream sa legs ko para maibsan yung pananakit, yung ngalay ng aking binte. Mga kapatid, walang kwenta ang lakas mo kundi mo gamitin para sa Lord yan. Walang kwenta ang ganda mo kundi mo gamitin
para makita ang kagandahan ng Diyos sa buhay mo. Walang kwenta ang pera mo kung di mo ginamit sa gawain ng Diyos o sa pagtulong sa iba. Ang buhay po natin ay tumatakbo sa demand ng trabaho, pagsustento sa pamilya, pambayad sa bills, kuryente, tubig, etc. Makakain 3 beses sa isang araw. Pinaiikot mo lang dyan ang buhay mo. Tatanda rin tayo, hihina, mauubos ang oras. Pagtanda natin, mas pagsisisihan natin balang araw yung mga bagay na hindi natin ginagawa kaysa sa mga bagay na nagawa natin. Therefore, cherish the life na binigay sa iyo ng Lord. Magsilbi ka sa Kanya at huwag mong pagdamutan ang sarili mo. But this does not apply to the young people. Mga kabataan, enjoyin mo yung binigay na buhay ng Diyos at pagpapala sa buhay mo. Live the life God wants you to live. Maturity doesn't mean age. It means sensitivity, manners, and how you react. Habang tumatanda, huwag kayong maging magagalitin. Pangatlo po, at dito po tayo magtatapos. There will be concluding days. Yung po ay makikita natin sa mga ngaral 12, 7 hanggang 8. Babasahin ko po muli, sabi, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa. At ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Tandaan po natin na may mga araw kung saan matatapos din po ang buhay natin dito sa lupa. Pag namatay ang tao, unang mawawala ay katawan natin. It will go back to dust. At ang ating hininga ay magbabalik sa Diyos na may bigay ito. 2 destination lang ang pupuntahan ng tao pag namatay. Langit o impyerno. Pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, mayroon pong nag-aabang na panghabang buhay sa atin. Panghabang buhay na kasaganahan o panghabang buhay na paghihirap. Nakadepende po sa atin kung saan ang paroroonan natin, kung magdedesisyon ka na tanggapin ng Diyos sa buhay mo at sumunod ka sa Kanya. Kahit nagsisimba ka, kapatid, kung wala kang relasyon sa Panginoon, wala pong silbi yan. Practice heavenly living. Kung tagalangit ka, practicein mo na yung gawain panlangit, hindi gawain pa impyerno. Magmahal ka na, magpatawad, huwag maging magalitin at palamura. Pag namatay po ang tao, buo pa rin po yung senses ng tao. May 5 senses tayo. Meron pa rin po yan after life. At sa ating pong konklusyon, mga kapatid, alalahanin mo paano mo ginugol ang buhay mo. Last year, saan mo inubos ang lakas, ang oras, at lakas mo, yung time at energy. Aim for me. As for me and my house, we will serve the Lord. Ilang taon ka na? Saan mo po ginugol yung taon na nabuhay ka? Ano ngayon ang ginagawa mo para sa darating na hinaharap? These days are the days of your life. Is this a choosing day for you? Choose life for Jesus. Is this a day of changing day? Hayaan mo na tulungan kang baguhin ng Diyos. Is this your concluding days? Be ready whether you are safe or lost. The rest of your life is the best
of your life. At sa umaga pong ito, isang challenge po ang iiwan ko po sa bawat isa sa inyo. Saan mo ilalaan ang natitirang buhay, panahon ng buhay mo? Oo, nag-church ka, pero nagmamadali pang umuwi. Mga kapatid, itodo mo na ang araw ng paglilingkod mo. We are in the process of remembering the days of our life. And these are the days of your life. Is this a choosing day for you? Choose life for Jesus. Isang magandang umaga po at Happy New Year po. Sa lahat tayo po ay manalangin panandali. Panginoon, marami po salamat sa mga salita mo. Sa muling pag-aalaala mo na sa amin na sa darating na bagong taon. Lord, alalahanin namin yung mga bagay na nagawa namin. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung half man ang aming buhay, hindi namin naiukol sa mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. Patawad, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa panibagong taon na aming haharapin, muli mo kami ilagay, Panginoon, sa landasin na gusto mong ipahak sa amin. Patawad, Panginoon, kung sa taong ito, yung buhay namin, nilamon ang sistema, Panginoon, ng mundong ito. Patawad, Panginoon, kung mas inuuna namin ang iba, kung inuuna namin ang aming mga trabaho kaysa sa'yo. Patawad, Panginoon. And I pray, Panginoon, yung mga kapatiran namin na wala rito. Muli mo po ibalik sila sa iyong iglesia. Muli mo sila ibalik sa paglilingkod sa iyo. At muli nilang maranasan, Panginoon, yung pagpapala na nagmumula lamang sa iyo. I pray, Panginoon, na kung paano ka nag-usap sa akin sa pamagitan ng salita mo, ganun ka rin nag-usap sa ating mga kapatid. Paalala mo sa kanila, Panginoon, yung natitira nilang lakas, yung natitira nilang buhay, Panginoon. Ilaan nila sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Po sa ating pong tithes and offering. Sabi po dito mga kapatid, sa pagbibigay natin ng ating tithes at handog sa Panginoon, ating ipinapakita ang ating pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangang magbigay, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa pamagitan ng ating pagbibigay, hindi lamang natin sinusuportahan ang gawain ng Panginoon, kundi tinutugunan din natin ang pangangailangan ng iba. Magbigay tayo ng may kagalakan, sapagkat ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan ay tapat na magpupuno ng ating pangangailangan. Usher po, Sister Maricar Patricia.
Lord, magamit po namin, Panginoon Lord, sa ikalala mo, Panginoon Lord, yung iglesia, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa aming pag-aabot, Panginoon, sa mga kaluluwa, Panginoon, na wala pa po pagkakilala sa iyo, Panginoon Lord. Nawa, Panginoon, sa mga nandun ito, Panginoon, ibalik niyo po ito, Panginoon, Lord, sa aming mga kapatid, Panginoon, ng siksik at kikito po mga ako ng pagkakala, Panginoon Lord. Salamat po, Ama. Muli, Panginoon, sa ito namin binabalik ang lahat ng papulit na salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po ay isasagawa natin ang ating Happy Birthday Jesus Offering. Lahat po ng kaloob na mula sa ating puso ay tatanggapin po yan ng ating Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon. Inahan niya po ang lahat na tumayo at tumawid sa ating Panginoon. You are beautiful beyond description. To Panginoon, maraming salamat sa umagang ito at ganoon din Panginoon sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang taong nakaraan na naman at ito'y Panginoon, ano man ang pagkukulang namin sa bawat isa, naway Panginoon sa darating na taon ng aming buhay ng panibagong muli at ang bawat isa ng Panginoon ay nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap namin sa mga nakaraang taon, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang aming mga alalahanin sa buhay, Panginoon, ay lilipas na at naway, Panginoon, tulungan niyo kami na harapin ang panibagong buhay na tatahakin ang bawat isa ng mga kapatiran. Tunay na Panginoon, ang iyong mga salita ay nagpapaalala sa amin mula sa aming kabataan at hanggang sa aming pagtanda ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon,
sa mga narinig namin, mga salita, at naway Panginoon ang bawat isa ay pagpapalain niyo sa darating na naman na taon ng aming buhay. Maraming salamat sa umagang ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus at naway pagpapalain tayong lahat sa panibagong taon ng 2020.